Hello, magandang gabi po. Good evening everyone. Welcome po sa ika-296 midweek service dito po sa Jesus Said Ministry Church. Welcome po mga viewers. Thank you sa mga salamat po sa inyong mga pagsubaybay at patuloy po kaming ninyong sinasamahan kahit hindi po namin kayo nakikita, but spiritually nakikita namin o nararamdaman namin na kayo ay aming nakakapiling, nakakasama sa gawain ng Panginoon. So, welcome po. So, every Sunday po, nasa Book of Luke pa rin po kami. Beginning chapter 10. So, please join with us, mga kapatid. Kung malapit po kayo, please maka-fellowship namin kayo. Nawa, makasama namin kayo. Dito na po kami sa Prater Village, ang San Mateo Rizal. At chapter 10 na po, beginning verse 1. So, ipahahayo, isi-send out ni Lord yung 70 disciples. Ngayon po ay dalawang chapters po siya kasi po ito po ay sa anak ni Joseph. Maikli lang naman po yan. And chapter 16 verse 1 to 10 and 17 verse 1 to 8. Yung 16 verse 1 to 10 para sa mga lahi na minanan ng anak ni Joseph na si Ephraim. 17 naman, yun yung kalahati ng minana naman ng mga anak ni Manasseh. Magkapatid po ito. Okay, so sige po, let's pray. Aming Diyos, salamat po. Patuloy po kaming nagpapasalamat sa mga pribilehiyo na magamit nyo kami bilang isang tagapaghayag ng iyong mga kalooban, kagustuhan, salita mo na makapangyarihan, na may eternal na buhay, sabi nga ni Peter, Panginoon. Tunay nga na makapangyarihan ang salita ninyo, Ama. At salamat po na kami po ay nabibilang na tumatanggap nito at ina-allow ninyo na magamit kami para sa ministeryo nito. Salamat po sa church na ito na ginagamit ko para ipahayag ang iyong mensahe. Kaya Ama, nagpapakumbaba po kami sa inyong harapan. Kami po'y dumudulog at nawa ay mahayag ang iyong kalooban, hindi ang kalooban namin, Panginoon. Let your will be done sa pamamagitan ng Espiritu Santo, Ama. In Jesus' name we pray. Amen. So last week po, kung maalala ninyo, lagi naman tayong bago magsimula, may konting summary lang. So, ang nagmana ng una sa loob ng Kanaan itong mga taga-Juda. So, si Juda, ngayon naman, si anak ni Joseph, yung dalawa. Pero yung kalahati ni Manasseh, mga kapatid, nakamana na po sila doon sa Transjordan. So, itong mga ito ay ang nagbigay ng tinatawag na ancient technical description ay ang Panginoon kay Joshua. In chapter 18, next week, mag-a-assign siya para sa mga pitupang mga lahi na hindi pa nagkakaroon na i-claim yung kanilang mga mana. So, wala pa silang mga boundaries. But doon pa lang sila magkakaroon ng mga surveyor. But this time, itong mga ito, kay Judah, kay Manasseh, half of Manasseh and Ephraim, sila po ay ang Lord ang nagbalagay. Actually, ang Lord ang nagbigay ng boundaries. Buong property o mga bearing, technical description ng buong Israel. Kaya hindi na sila lalabas po dito. And then, the rest, sila na po ang gagawa. But this time, chapter 16 and 17, ang Lord ang naglagay. Okay, so, ngayon naman, ito nga, kay Ephraim at kay Manasseh, mga anak ni Joseph, sila po yung magmaman nito. Wala pong mana si Joseph na para sa kanya lang, dalawang anak niya, so ibibigay ito sa dalawa, kaya dalawa yung mana ni Joseph.
Dapat ang magmamana nun si Levi, kaya lang si Levi ay ginamit ni Lord para sa kanya. So ngayon, kaya naging 12 tribes pa rin, pero dalawa po yung mamanahin mga anak ni Joseph. Sige po, let's start with verse 1. Ito muna yung kay Ephraim. Ang sabi rito, ang kabahagi ng mga anak ni Jose, si Joseph po yan, ay mula sa Jordan, sa Jericho. Sabi sabihin, pag tinigan natin yung mapa, mula doon sa pagtawid nila from Jordan to Jericho, Jericho po yung unang bayan or city na unang napasok sa loob ng Kanaan. So, mapupunta ito kala Joseph sa anak niya. Nakalagay dito sa silangan ng mga tubig ng Jericho hanggang sa ilang napaakyat sa Jericho at patuloy sa lupain maburol hanggang sa Bethel. Wait lang po. Hindi lumabo yung salamin ko. Punasan ko lang ako. Saglit lang. Okay? Verse 2, at papalabas mula sa Bethel na patungo sa Luz at patuloy sa nasasakupan ng mga Arkita na patungo sa Atarot. Verse 3, at pababa sa kanluran sa nasasakupan ng mga Japleto hanggang sa nasasakupan ng Beth-horon, sa ibaba hanggang sa Geser at ang mga labasan nito ay sa dagat. Pag sinabing dagat, pag tingnan natin yung mapa, pag nakaharap kayo dyan, ang dagat po ay nasa parte ng kanan, pag nakaharap kayo dyan sa Mediterranean Sea. So mga kapatid, siguro madali naman ma-search po ito sa hanapin na lang po ninyo sa Google yung mapa ng mga namana ng mga anak ni Israel. Makikita niyo po doon yung minana nila yung iba may kulay, kung ano pa yung mga lugar ng mga mana ng mga anak ni Israel. Verse 4, ito yung kay Ephraim. So yung verse 1 to 3, ito po yung buong perimeter area na minana ng anak ni Joseph. And then, para kay Ephraim, sabi rito, verse 4, tinanggap ng mga anak ni Jose, Manases at Ephraim ang kanilang mana. By the way, si Joseph, siya po yung panganay na anak ni Raquel kay Jacob. At pang-11 anak po siya na Israel or ni Jacob. Verse 5, ang nasasakupan ng mga anak ni Ephraim ay sa kanilang mga angkan ay ito. Ang hangganan ng kailang mana sa silangan ay Atarot Adar hanggang sa Beth-horon sa itaas. Verse 6, ang hangganan ay palabas sa kanluran, palabas doon sa tinatawag na western part, sa kanluran sa Mikmetat, sa Hilaga, o Hilaga yung norte, at ang hangganan ay paliko sa silangan hanggang sa Tanat Silo at patuloy sa silangan ng Janoha. Silangan, western part. Verse 7, at pababa mula sa Janoha na patungo sa Atarot at sa Naara at abot hanggang sa Jericho at papalabas sa Jordan. Sa verse 8, mula sa Tapwa ay patuloy ang hangganan sa kanluran, sa batis ng Kana at ang labasan niyon ay sa dagat. Ito ang mana ng lipi ng mga anak ni Ephraim ayon sa kanilang mga angkan. Verse 9, pati ang mga bayang ibinukod sa mga anak ni Ephraim sa gitna ng pamana sa mga anak ni Manases. Lahat ng mga bayan, kabilang ang kailang mga nayon. Verse 10, gayunmay, hindi nila pinalayas ang mga Kananeo na naninirahan sa Geser. Kaya't ang mga Kananeo ay naninirahan sa gitna ng Ephraim hanggang sa araw na ito. Ngunit naging mga aliping sapilitang pinagagawa. Mga kapatid, kapag nakita natin ang mapa na ito, sa panahon ni Jesus, ito na po yung mga lugar ng Samaria. Itong lugar ni Manasseh at ni Ephraim. Samaria na po siya matatapat. Medyo nabago po yan in New Testament kasi nung sila po ay, bagamat meron na silang minana, pero
Nung dumating po na pinasakop po sila ng Diyos sa Babylonia, nagkaroon ng division of kingdom, isang northern kingdom, kung tawagin na Israel, at yung southern kingdom, andun po yung Judea. So, pinamahala sila ng Diyos for 70 years. Pagbalik po nila, hindi na nasunod itong mapa na ito. At ganun pa man, sa ngayon, sa pinag-aaralan natin, ito pa lang yung inheritance na division o kanilang minana. Dito sa Ephraim, naroon pa rin yung mga Kananeo sa lugar ng Geser. Nasa gitna pa rin nila. So actually lahat po ng mga tribes ni Israel na mamamanahin nila, may mga lugar, may mga kalaban pa rin silang maninirahan kasama nila. Which is very kay Lord, na inaiwasan ng Panginoon to, na may matira sa loob na merong mga tao katulad nila na sumasamba sa Diyos-Diyosan. Kaya yung parang hinala ng Diyos na mangyayari, nagkakatotoo na kapag ang mga Israelita ay hindi pinuksa lahat ito, talagang magkakaroon ng intermarriage sila, sasamba talaga sila sa mga Diyos-Diyosan na ito. Kaya yun ang ayaw ng Lord. Pag ganun pa man, yun talaga nangyayari. So ang Kananeo ay nasa gitna pa rin nila naninirahan. So chapter 17, verse 1 to 18, ito naman yung kalahati ng lahi ni Manase. So yung kalahati na ibigay na po sa kabilang Jordan. Okay, so tingnan natin. Verse 1, chapter 17, Josue. At binigyan ng kabahagi ang lipi ni Manases, sapagkat siya ang panganay ni Jose. Kay Makir na panganay ni Manases, na ama ni Gilead, ay ang Gilead at ang Basan, sapagkat siya ay lalaking mandirigma. Okay, sa panganay naman na anak, ang pangalan ng panganay ni Manases ay si Makir. Si Manases pa ay panganay naman ni Jose. Verse 2, ito pa yung kapatid ni Makir, ito pa yung mga ibang anak ni Manases. Binigyan din ng kabahagi ang iba pang mga anak ni Manases ayon sa kanilang mga angkan. Sina Abiser, Helek, at Asriel, Shechem, Heper, at Semida. So sila po yung anim na kapatid pa ni Makir, anak ni Manases. Ang mga ito, ang mga anak na lalaki ni Manases na anak ni Jose, ayon sa kanilang mga angkan. So mga leader na po ito. Verse 3, ngunit si Selopehad na anak ni Heper. So si Selopehad, anak ni Heper, bali apo na ni Manases to, na anak ni Gilead, na anak ni Makir, na anak ni Manases, ay hindi nagkaroon ng mga anak na lalaki, kundi mga babae. Ito ang mga pangalan ng kanyang mga anak, si Mala, si Noah, Hogla, Milka, at Tirsa. Okay. Tuloy lang natin. Verse 4, so wala pong anak na lalaki yon. So paano yon? Verse 4, sila'y lumapit sa harapan ng paring si Eleazar at sa harapan ni Josue, na anak ni Nun, at sa harapan ng mga pinuno, at sinabi, inuutos, okay, at sinabi, so lumapit po sila sa mga tribes leader, kay Eleazar na pari at saka si Joshua. At sinabi, inuutos ng Panginoon kay Moses. So, buhay pa si Moses to, pinapaalala po ng magkakapatid, na bigyan kami ng pamana kasama ng aming mga kapatid na lalaki. Kaya't ayon sa utos ng Panginoon ay kanyang binigyan sila ng pamana kasama ng mga kapatid ng kanilang ama.
Okay? So mga kapatid, itong 5 anak ni Zelophehad ay ipinaalala yung binanggit dati. Ipinangako na po ito ni Moses ng Panginoon. So kiniklaim nila ngayon dito dahil may nangyaring pangako noon. Balikan lang natin mga kapatid, mabilis lang po ito. Flashback po tayo. Aklat ng Bilang, kailan po ni pangako to? Nandun pa sila sa kabila. Nasa Jordan pa sila. Bilang chapter 27, verse 1 to 8. Tingnan lang natin, mga kapatid. Nang magkagayon, lumapit ang mga anak na babae ni Zelophehad, na anak ni Heper, na anak ni Gilead, na anak ni Makir, na anak ni Manases. Sa mga angkan ni Manases, na anak ni Jose, ito ang mga pangalan ng kanyang mga anak. Puro babae po ito. Mala, Noah, Hogla, Milka, at Tirsa. So ito din yung binanggit dito. Sila po yung 5. At sila'y tumayo sa harap ni Moses at ng paring si Eleazar at sa harap ng mga pinuno at ng buong kapulungan sa pintuan ng toldang tipanan na sinasabi, ang aming ama ay namatay sa ilang. Sabi ng mga magkakapatid. Si Zelophehad siguro yan. At siya ay hindi kasama ng pangkat ng mga nagtipon-tipon laban sa Panginoon sa pangkat ni Korah, kundi siya ay namatay sa kanyang sariling kasalanan. Kasi nga po mga kapatid, marami nga namatay, si Joshua at si Caleb lang talagang nakapasok sa promised land. Although ito namatay din, pero dahil din sa kasalanan. Pero sariling kasalanan. So sinasabi niya na hindi siya yung nagrebelde na mga anak ni Korah. At siya ay walang anak na lalaki. So sabi ng mga anak niya ng babae, walang anak na lalaki tatay nila. Bakit ang pangalan ng aming ama ay aalisin sa angkan niya? Dahil ba siya ay walang anak na lalaki? Bigyan ninyo kami ng ari-arian kasama ng mga kapatid namin ng aming ama. Kasi po mga kapatid, Book of Numbers po yan, chapter 27. Sa chapter 26 po kasi ng Book of Numbers, bilang 26, nagkaroon ulit ng census. Yun ay second census. So, binilang po doon yung 20 years old and above na lalaki na handang lumaban o maging sundalo na handang lumaban habang papunta sila sa promised land. So, ang nabilang po dyan ay 601,730 o 50. Ngayon, sa chapter 27, nag-react po ito mga anak niya dahil yung mga lalaking nabilang ay yung mga lalaki na may anak na lalaki. Eh, paano nga naman yung mga babae lang na walang anak na lalaki at kapatid? Paano sila magmamana? Kasi nga, ang batayan ng mamanahin, pwedeng batayan po yung mga lalaki na mga naging na-census. Kaya sabi nila, bakit ang pangalan ng aming ama, no? Ito nga, na parang nagreklamo sila. Verse 5, nabasa ko na ba yan? Dinala ni Moses ang kanilang usapin sa harap ng Panginoon. So, hindi makapag-decide si Moses doon sa tanong na yon. So, kay Lord dinala. Nagsalita ang Panginoon kay Moses na sinasabi, tama, sabi dito, no? Ang sinasabi ng mga anak na babae ni Zelophehad, bigyan mo sila ng ari-arian na pinakamana mula sa mga kapatid ng kanilang ama. At iyong isasalin ang mana ng kanilang ama sa kanila. So magmamana rin po yung sila pero kukunin sa mga kapatid niya lalaki ng tatay nila. Meron pa? At iyong sasabi sa mga anak ni Israel, ito yung magiging batas. Kung ang isang lalaki ay mamatay at walang anak na lalaki, iyong isasalin ng kanyang mana sa kanyang anak na babae. So naging batas po ito. Actually, verse 9 po niyan, bilang 27:9 and 10, may mga additional na batas pa ho dyan. Pero yan lang po ang pina-flash po natin dahil binalikan lang po natin kung ano ang kiniklaim ng 5 anak ni Zelophehad, which is ipinangako na pala ito
Kaya nung nakapasok na po sila sa promised land, parang katulad kay Caleb. Si Caleb, nung pumasok na sila sa promised land, kiniklaim din ni Caleb, kung maalala ninyo, yung kanyang pangako o kanyang tinanggap na pangako sa Diyos na ibibigay. Kasi nga, magpapartihan na ng lupa. So, inunahan na ni Caleb, teka lang, yung aming parte ay batay sa pangako ng Diyos. Ikiklaim niya yon. So, ngayon, dumating na tayo sa tinatawag na ipaparte na po yung lupa kay Manases. So, nag-react naman yung mga anak ni Manases. Dahil may pangako rin ng Diyos sa kanila. Kaya ngayon, natupad po yun, yung pangako na yun, mga kapatid, di ba? So, sabi nga, no, mga kapatid, no, hindi masama na ipaalala ang pangako, lalo na ang Diyos ang nangako. Kasi, nagreklamo sila kay Moses. Itong reklamo na to, hindi naman to kasalanan. Kaya si Moses naman, pumunta sa Diyos, hindi niya alam yun, gagawin. At ang Diyos ang nangako. Tama po, sabi ng Lord, ang mga anak ni Zelophehad. Sinabing tama. Ibigay mo yung nararapat sa kanila, bigyan mo sila ng mana. Kaya naging batas po yun. Kaya mga kapatid, no, kung meron pong ipinangako ang Diyos, marami po pangako ang Diyos. Pwede natin ipaalala yun through prayers, yung pangako niya. Pwede natin ipaalala sa Panginoon yun, pangako niya. Kasi ang Diyos po ay nagbibigay ng reward. Kapag nakikita mo na yung sign ng mga pagbibigay ng mga reward, pagbibigay ng blessing ni Lord, pag meron ka nakikitang palatandaan, tignan mo, baka may pangako si Lord sa'yo, ipag-pray mo. Sabi nga na awit 119, verse 49 to 50, alalahanin mo ang iyong salita sa lingkod mo, sabi ko sa panalangin, na dooy pinaasa mo ako. Ito'y aking kaaliwan sa aking kapighatian, na ang iyong pangako ang nagbibigay sa akin ng buhay. So sabi, pakibalik Sister Sally sa 49. Sabi dito, alalahanin mo ang iyong salita sa lingkod mo. Pwede nating paalala sa Lord yung pangako niya. Kung tayo lingkod na totoo ng Diyos, pangako niya, ipaalala natin. Lord, pangako mo, di ba ganito? Pangako mo. Wala tayong specific na name na nakalagay sa Bible na talaga pinangakuan ka. Wala. Pero mga kapatid, ang sabi sa John 15 verse 7, John 15 verse 7, ang sabi po ng Panginoong Hesus, kung kayo'y nasa akin at ang salita ko'y nasa iyo, ano man ang hingin mo, ibibigay sa iyo. Kaya kung alam mo na ikaw ay nasa Diyos, at alam mo rin na ang salita naman niya ay nasa iyo naman, at isinasabuhay mo, well, pangako yun. Ano man ang hingin mo, gagawin ng Panginoon. Makikita mo yun mararamdaman mo kung ano yung ginawa mo rin At pwede mong ipanalangin, Lord, sinisikap kong gawin at nagagawa ko naman. Pero, di ba? Pwede mo naman sabihin yan. Kahit huwag mo na ikwento sa ibang tao, ikaw na lang at ang Panginoon. Basta ipaalala mo, pwede. Wala namang problema. Ang Diyos po ay tumutugon. Ang Diyos po ay sumasagot kapag ipinapaalala natin ang kanyang mga ipinapangako sa atin. Ang tanong, di ba, binanggit naman kanina sa verse 4, ibinigay. Pero tingnan natin, verse 5 and 6. Balik tayo, Joshua 17, 5 and 6. Kaya't napabigay ang 10 bahagi kay Manases bukod sa lupain ng Gilead at ang basan na nasa kabila ng Jordan. So, yun ang naibigay, nadagdagan. Verse 6, sapagkat ang mga anak na babae ni Manases ay tumanggap, ito na po yun, ng pamana kasama ng kanyang ng mga anak na lalaki. At ang lupain ng Gilead ay ibinahagi sa iba pang mga anak ni Manases. So, ito na po yung katuparan ng pangako. Sa aklat ng bilang, book of Numbers 27, andun yung ipinangako
At hindi naman kaagad na-claim yon dahil nasa labas pa ho sila ng Kanaan. Pero naramdaman nila, alam na nila na ito na, tagumpay na, narito na, ibibigay na yung lupain. Lahat ng mga hari ay napatay na nila Joshua. So alam nila na papartihin na yon, inunahan nila yung si Eleazar, pari, tsaka si Joshua, para ipaalala. Baka makalimutan para ipaalala yung pangako ng Diyos. Kaya kapatid, every promise of God for those who receive the promise, sa mga tumanggap ng pangako ng Diyos, mga kapatid, ang sagot daw dito ng Diyos is always yes. Tandaan natin, lahat ng pinangakuan ng Panginoon, ang sagot ng Diyos ay always yes. Through Jesus, sa pamamagitan ni Jesus. Tingnan natin, ikalawang Korinto, chapter 1, verse 19 to 28. 20, sorry. Sabi dito, sapagkat ang anak ng Diyos, si Jesucristo na pinangaral namin sa inyo, sa pamamagitan ko, ni Silvano at ni Timoteo, kasama niya si Pablo, ay hindi oo at hindi kundi sa kanya ay palaging always yes, palaging oo. Verse 20. Sapagkat ang lahat ng mga pangako ng Diyos sa kanya ay oo. Kaya sa pamamagitan niya ni Jesus ay aming sinasambit ang amen sa kalawalhati ng Diyos. And every promise of God is always yes. And through Jesus is always yes. Kaya yung sinasabi ng iba na ang amen ay isang salita lamang na you are agree, you are sumasang-ayon. Hindi po lang yon, mga kapatid. Kundi ikaw ay nag-aamin ka because umaasa ka ng pangako ng Diyos ay matutupad. Yes daw po, sabi ng Panginoon, through Paul. Napakarami pong pangako ang Diyos. In Old Testament, 7,706 promises. In New Testament, 1,104 promises. At dito, sa lahat na pinangako ng Panginoon dito sa mga Israelita, lahat po ito natupad. Fast forward lang tayo. Joshua 21:45. Sabi dito ni Joshua, wala ni isa sa lahat ng mabubuting pangako na ginawa ng Panginoon sa sambayanan ng Israel ang hindi natupad. Lahat ay nangyari. Lahat po ay nangyari. Mula doon sa pagtanggal ng Lord sa mga ibang mga hari o lahat ng hari, pag-alis, pagpatay ni Lord, pagtulong ng Panginoon, pagbibigay ng mga lupain, pati mga pinangakuan ng personal like Caleb, tsaka yung anak ni Zelophehad, they are all rewarded sa mga pangako ng Diyos. Kaya mga kapatid, napaka-bless po. Kaya nga, sinasabi ko kanina sa inyo na ako po, lagi ko po pinangahawakan din po yun. At gusto kong para ma-evaluate ko yung sarili ko kung ako po ba'y nakakasunod sa kalooban ng Diyos. John 15:7, sabi ng Panginoon, if you are with me and my word is in you, whatever you wish in my name, you shall have it. Kung kayo'y nasa akin, no problem. At kung ang salita ko'y nasa inyo, yun ang madalas nagiging problem. Maraming tao na sinasabi na nakay Lord ako, pero wala naman yung salita ni Lord sa kanya. Tapos kung mananalangin para humiling ng mga kagustuhan, kahiligan, pero sabi ni Lord, kailangan ang salita niya ay nasa atin upang anuman ang hilingin natin, maibibigay niya. Kaya importante yung salita ng Panginoon, mga kapatid. Without the Word of God na nasa isip natin, sa puso natin, at isinasabuhay natin, ako sa palagay ko, mahirap tugunin ng Lord ng pangako niya sa'yo.
Pero kung tayo po'y sumusunod sa kanyang salita at ang salita niya nasa puso natin, ano mang hilingin natin, hindi posible ibibigay ng Panginoon. Amen. Verse 7, ang nasasakupan ng Manases, balik tayo Josue 17:7, ang nasasakupan ng Manases ay mula sa Aser hanggang sa Mikmetat na nasa tapat ng Shechem at ang hangganan ay patuloy sa kanan hanggang sa mga taga-En Tapua. Ang lupain, verse 8, ang lupain ng Tapua ay para kay Manases, ngunit ang bayan ng Tapua sa hangganan ng Manases ay para sa mga anak ni Ephraim. Pag nakita niyo yung mapa na ito, mga kapatid, malaki pa rin yung mapa ng lupain ni Ephraim, ni Manases, nasa baba yung kay Ephraim. Verse 9, ang hangganan ay pababa hanggang sa batis ng Kana na dakong timog ng batis. Ang mga bayang ito ay para kay Ephraim sa gitna ng mga bayan ng Manases at ang hangganan ng Manases ay nasa dakong hilaga ng batis. At ang labasan ay sa dagat. Verse 10, ang dakong timog, yung south part, ay kay Ephraim. Doon nga siya nakapresto talaga sa baba. At ang dakong hilaga ay kay Manases, yung nasa taas. At ang dagat, northern part yun. At ang dagat ay hangganan yun. Hanggang sa Aser, sa hilaga, at sa Isakar, sa silangan. Verse 11, sa loob ng lupain, nina Isakar at Aser, si Isakar po, anak po rin siya ni Jacob, at si Aser, ay napabigay ang Bethshan at ang mga nayon niyon kay Manases at ang Ibleam at ang mga nayon niyon at ang mga taga-Dor at ang mga nayon niyon. So, yung mga nakuha ni Manases at ang mga taga-Endor at ang mga nayon niyon at ang mga taga-Taanak at ang mga nayon niyon at ang mga taga-Megiddo at ang mga nayon niyon at ang ikatlo ay Napat. So, ilan po yan? Ilan yung nayon na yan or tinatawag na nation? Bethshan, cities. Di ba? Cities, Bethshan, Ibleam, Dor, Endor, Taanak, at Megiddo. And then, yung mga kapatid, yung mga nayon, nakuha po yon. Okay? Verse 12, gayumay hindi maangkin ng mga anak ni Manases ang bayang iyon. Yung pinakabayan, yung cities, yung pinaka-cities ng mga lugar ng nayon na yun na nabanggit. Yung Bethshan, Ibleam, Dor, Endor, Taanak. Yung bayan lang ang nasakop nila, pero yung city, ng bawat city na yon ay hindi nila nasakop. Yung pinaka-sentro. Kundi, ang mga Kananeo ay nagpilit na manirahan sa lupain. So, andun ulit yung mga ibang Kananeo, mga kapatid. So, may hadlang na naman. Na ang mga Kananeo ay ayaw umalis, nagpipilit manirahan sa lupain. Mga wala nang hari ito. Kumbaga sa ibang termino, yung mga wala nang magtatanggol sa kanila. Halos lahat ng mga sundalo nila ay patay na. Pero, ewan ko lang, kung natitira pa, ano na po to, wala na pong rito. Kaya lang ayaw na umalis. By the way, mga Kananeo, no? Sino po ba to? Anak po siya ni Kanaan. Yung mga Jebuseo, Periseo, lahat po yan anak ni Kanaan. Si Kanaan po ay anak ni Ham. Si Ham naman ay anak ni Noah. In Genesis chapter 10, verse 1 to 19. So si Noah may tatlong anak, si Shem, si Japhet, si Ham. So si Shem po, o si Sem sa Tagalog, doon po nanggaling si Abraham. 10th generation mula kay Shem patungo kay Abraham. And then,
Si Japet, meron din siyang mga anak. At si Ham, I think yun ang bunso. Yun ang anak niya. Ang Egypt ay anak niya, Misraim. Ang Kus, anak niya. At si Kanaan, anak niya rin. Anak to ni Ham, na siyang anak din ni Noah. Kaya isa lang naman pinagagalingan din ng mga ito. Now, verse 13, ngunit ang mga anak ni Israel ay lumakas. Kanilang inilagay ang mga Kananeo sa sapilitang paggawa, ngunit hindi nila lubos na pinalayas. So siguro lumakas sila, hindi nabanggit kung pinuksa, pero napilitan po na maging alipin po. Sila ay naging alipin ng mga Israelita. Okay, so naging pinilit silang maging manggagawa, pero hindi sila pinalayas yung iba. Verse 14. Ang mga anak ni Jose ay nagsalita kay Josue, yung anak ni Jose. Both anak ni Manases at Ephraim. So pag sinabing anak ni Joseph, anak ni Jose, malamang sila'y magkasamang nagsasalita. Bakit ang binigay mo sa akin, sabi nila kay Josue, bilang pamana ay isa lamang lote at isang bahagi. So parang may parang gano'n, nagrereklamo na nalilitan. Bagamat ako'y isang malaking sambahayan, sabi nung dalawa, yung mga anak ng dalawa, ni Manases tsaka ni Ephraim. Sapagkat pinagpala ako ngayon, hanggang ngayon ng Panginoon. So, yung mga anak ni Jose, so andun pa rin yung tingin nila na katulad ni Jose na pinagpala nung siya po ay naging administrator ng Egypt, naroon pa rin yung tingin nila na pinagpala sila hanggang sa panahon na ito. Which is tama naman. They are all blessed. Pero ang tingin nila ay parang ang liit ng mana nila na kanilang lupain. At sinabi ni Josue, verse 15, sinabi ni Josue sa kanila, kung ikaw ay isang malaking bayan, umahon ka sa gubat at doon ay magbukas ka ng lupain para sa iyong sarili. Sa lupain ng Pereseo at ng mga Repaim. Yamang ang mga lupain maburol ng Ephraim ay makipot para sa iyo. Okay, so ang mga anak ni Jose marahil yung mga anak ni Ephraim na nagrereklamo. So sabi ni Joshua, pwede ka magbukas ng lupain. Actually, bundok po ito, ang lugar na ito. Kaya lang, nandun yung mga kalaban, nandun yung mga Pereseo, mga Perizzites, at andun yung mga Repaim. Mga lahi na hindi pa naitataboy, napapatay, or maari yung iba dito ay tumakbo na lang sa kabundukan nung sila ay ginigera ng Israel. Pero andun sila. Kasi si Joshua po, huminto na po sa labanan. Pinahinto na po siya ng Panginoon. At ipinaubaya na po sa mga tribes yung mga pagtaboy sa mga lahing hindi pa naitataboy. So sabi ni Joshua, magbukas kayo ng lugar. Yung Periseo naman, tsaka Repaim, mga kalaban naman yan. Parang sinasabi ni Joshua, itaboy ninyo. Kalabanin ninyo. Verse 16, sinabi naman ng anak ni Jose, yung mga kausap ni Joshua, ang lupa'y maburol ay hindi sapat para sa amin. At ang lahat ng mga Kananeo na naninirahan sa lupain ng Libis, ang mga naninirahan sa Betsyan at sa mga nayon niyon, gayon din ang mga nasa Libis ng Jezreel, ay may mga karwaheng bakal. Ayun lang. May chariots. Takot po sila ron. Bakit nila sinasabi kay Joshua yon? Ang ibig ba nilang sabihin, tutulungan sila ni Joshua para itaboy po yon? Ba't nila binanggit yun? Yes, takot po sila ron. Maraming beses binabanggit sa Bible na huwag yung katakutan yun. But ang totoo, natatakot po sila. Mga kapatid, ang mga kalaban po nila ay kung merong kabayo,
Merong kabayo na may chariots. Palatandaan po na powerful yon. Sa panahon ngayon, may mga weapons na mga high-end na nagiging na-intimidate po ang kalaban, na-intimidate po ang mga Israelita. Kaya ganito na lang sila mag-react. Ang mga taga-Kanineo, Batsyan, lahat. Pati mga Perisay, marahil, Repaim. Mga anak to talaga ni Kananeo, ay may kariwahing bakal. Verse 17, at sinabi ni Josue sa sambayan ni Jose, ni Ephraim at ni Manasseh, kasi nga, pag sinabing sambayan ni Jose, itong dalawang bayang ito ang mga anak ni Ephraim at ni Manasseh ang nagrereklamo. Nalilitan sa lugar. Pag tinignan mo po yung mapa, ang liit po ng Ephraim. Napakaliit. So, ang tingin nila, bless kami ni Lord. Baka iniisip naman nila, may favoritism si Joshua. Hindi po. Halos ito po galing to kay Lord. Yung mga pamana nila. Ganun pa man, sabi dito sa verse 17, at sinabi ni Jose sa sambayanan ni Jose, ni Ephraim at ni Manasseh, ikaw ay malaking bayan, sabi ni Joshua. Pakalaking bayan mo. Sabi ganon. At may dakilang kapangyarihan. Hindi marapat sa iyo ang isang bahagi lamang. Balikan ko lang ito, no? Doon sa census, latest census, in Book of Numbers, chapter 26. In chapter 26, na census po sila, ito po yung mga nakapasok sa Promised Land. Ang mga 20 years old and above na lalaki na mga, let's say, mga soldiers sa lahi, ito po ay sa lahi pa lang ito ni sa lahi pa lang ito ni Ephraim, ni Manasseh, mga kapatid. In chapter 26, verse 34, nasa 52,700 na po yung mga sundalo na pwedeng lumaban. 20 years old and above. Kay Manasseh pa lang yun, ha? Kay Manasseh pa lang yun. Kay Ephraim naman, nabilang ay 32,500. Pag pinagsama mo to, 52,700 at 32,500 na mga sundalong pwedeng lumaban, marami po ito. Marami po ito. Kaya sabi nga ni Joseph, ni Joshua, malaking bayan kayo. Hindi pa kasama doon yung mga bata o kaya ay mga babae lalaki. Kasi mga sundalo pala na pwedeng lumaban para itaboy po itong mga natitirang mga Canaanites. Malaking bayan kayo, sabi nga. At may dakilang kapangyarihan, sabi sa verse 17. Hindi marapat sa inyo o sa iyo ang isang bahagi lamang. So, sang-ayon din si Joshua na maliit para sa kanila. Ngayon, ang pakiramdam, ako, tingin ko lang dito, humihingi sila ng tulong kay Joshua. Dahil po si Joshua, may napatunayan na po na talagang warrior. Talagang malakas din, matapang, at talagang nasa kanya ang espiritu ng Diyos. Kaya ang tingin lang kay Joshua ay talagang makakatulong ng malaki. Pero dito, mga kapatid, wala na tayong mababasang, ako nang bahala, wala na pong ganon. Sabi ni Joshua, malaking bayan kayo, makapangyarihan. Ang sinasabi ni Joshua, kayo nang bahala dyan. Kayo na maglumaban dyan, kayo magtaboy dyan. 31 kings na ang pinatay ni Joshua. Yung pinakapuno nila. Pero ito, kaya nyo na yan. Verse 18, last verse. Kundi, ang lupaing maburol ay magiging iyo. Ay, sabihin, gusto niyo yun, magiging iyo. Bagaman, isang gubat, sabi niya, no, yung lugar ng Periseo at Repaim. Bagaman, isang gubat, ito ay mahahawan ninyo. Malilinis, maayos, mahahawan ninyo at maangkin hanggang sa kanyang pinakadulong hangganan.
Ma-extend pa yung mga lugar na nakalaan po sa kanila kung gugustuhin nila. Verse 18, tuloy ko lang. Mapapalayas mo mga Kananeo, sabi ni Joshua. Alam ni Joshua, kaya nyo yan. Mapapalayas mo Kananeo. Bagaman, though, parang ganon. Sila'y may karwahing bakal. Parang sinasabi, kaya lang, may karwahing bakal. Parang ewan ko kung nananakot si Joshua. At bagaman sila'y malalakas. Malalakas din po yung kalaban. Pero sabi ni Joshua, may dakilang kapangyarihan kayo, kayo ay malaking bayan. So dito mga kapatid, no, sa tema ng kwentuhan at usapan nila, tila humihingi ng tulong itong mga anak ni Joseph. Sabi nila, pinagpala sila hanggang noon, hanggang ngayon, pinagpala sila. Well, magkiklaim sila ng mga lupain para sa kanila, pangako naman ng Diyos. Kaya lang gusto lang ma-extend yung lupain nila. Ang problema, andun yung mga kalaban na may mga malalakas at may karwahing bakal. Mga kapatid, nakalimutan ni Joshua ang banggitin ito, no? Bago tayo nakarating dito sa chapter 17, 16 and 17, halos lahat ng mga kings na lumaban sa kanila, ang dami, mga kapatid. Kinalaban po ng mga Israelita sa pamumuno ni Joshua. Ang dami po. Meron po silang mga napatay na mga nakakarwahe, pinilay pa nga nila yung mga kabayo, sinunod yung karwahe. Balikan lang natin ito, no? Hindi ito binabanggit ni Joshua, pero bakit hindi niya binanggit? Balikan lang natin yung Josue chapter 11 verses 3 to 9. Balikan lang natin. Sa Cananeo, ito po yung mga Canaanites din. Kasi anak sila ni Canaan, kaya maraming binabanggit na Cananeo. Pero sila lang din yan, mga Amoreo, Heteo. Sabi dito sa Cananeo, sa silangan at kanluran, sa Amoreo, sa Heteo, sa Periseo, sa Jebuseo, sa lupaing Maburol, at sa Hebeo, sa ibaba ng Hermon, sa lupain ng Mispa. At sila'y lumabas, kasama ang kanilang mga hukbo, napakaraming tao na gaya ng mga buhangin na nasa baybayin. Ito na po yung talagang clash na po ito, labanan na po ito. Ito na po yun, yung mga 31 kings na napatay, ito na rin po yun. Ang dami po raw, parang dami ng buhangin sa baybayin, ang dami. Na may napakaraming kabayo, napakarami daw kabayo at karwahe. So, palatandaan powerful po ito. Pinagsama-sama ng mga haring ito ang kanilang mga hukbo at dumating at sama-samang nagkampo sa tubig ng Merom upang labanan ang Israel. Sinabi ng Panginoon kay Josue, huwag kang matakot. Ito po yung bagay na iniisip ko lang na dapat binanggit ni Joshua. But tignan natin, sabi dito, no, sinabi ng Panginoon, huwag kang matakot sa kanila sapagkat bukas, sa ganitong oras, ay ibibigay ko silang lahat na patay sa harapan ng Israel. Pipilayan ninyo ang kailang mga kabayo at susunugin ng apoy ang kailang mga karwahe. Napakarami po nito, mga kapatid. Kung ihahambing dito sa mga lugar, na iilan na lang ito. Pero ito yung nakakalimutan yata na dapat ipinaalala na may Panginoon. Anyway, tuloy lang natin. Verse 7. Kaya't biglang dumating sa kanila si Josue at ang lahat niya mga mandirigma sa tabi ng tubig ng Merom at sinalakay sila. Ibinigay sila ng Panginoon sa kamay ng Israel at kanilang pinuksa at hinabol sila hanggang sa malaking Sidon at hanggang sa Misrepot, Maim, at hanggang sa libis ng Mispa, sa dakong silangan at pinatay nila sila hanggang sa wala silang iniwan sa kanila na nalabi. Sabihin, talagang pinuksa lahat. Ginawa ni Josue sa kanila ang gaya ng inuutos ng Panginoon sa kanya. Kanyang pinilayan ang kanilang mga kabayo at sinulog ng apoy ang kanilang mga karwahe. Mga kapatid, meron po akong hinahanap pero syempre wala naman ako magagawa kung wala nakalagay. Bakit kaya hindi binanggit ni Joshua
na sabihin sa kanila na, hindi niyo ba nakita? Ang dami natin pinatay ng mga nakakarwahe, nakakabayo. Pinilayan, sinunog ang karwahe. Ang sinabi ni Josue, ikaw ay malaking bayan at may dakilang kapangyarihan. Wala pong nabanggit si Joshua dito tungkol sa kamay ng Diyos. Wala pong binanggit si Joshua na, bakit hindi kayo humiling sa Diyos? Manalangin kayo. Ang Diyos ni Joshua ay Diyos din ng mga Israelita. Wala pong nakalagay eh. Hindi nabanggit si Lord. Samantalang, dapat binabalikan eh. Nakalimutan na ba nila? Na marami na silang dinaanan, mga pinatay na itong mga ganito lang din yun. Napakarami pa nga. Nakita ito ng mga anak ni Jose. Kasama sila eh. Lumaban. Pero sila rin mismo, hindi nila namamalayan, hindi nila naalala na ganong kaklaseng kamakapangyarihan ang kamay ng Diyos. Sabi ng Panginoon, di ba? Ibibigay ko sila. Tingnan natin sa Joshua 11:6, New King James, sa English version. But the Lord said to Joshua, do not be afraid because of them. For tomorrow about this time, I will deliver all of them slain. Papatay ng Panginoon before Israel. Sa harap nila, you shall hamstring their horses and burn their chariots with fire. Hindi lang namalayan iyon na yun ang himala ng Diyos. Naalala ko, mga kapatid, si Jesus, nung nagtatalo-talo na yung mga alagad, akala nila wala kasi silang dalang tinapay daw, parang gano'n. May binanggit si Jesus, di ba alam na kung paano dumami yung tinapay? Parang pinapaalala niya na kailan lang, parang recently lang nangyari na nagparami siya ng tinapay, tapos meron silang na-encounter na parang bumagsak na naman yung faith ng mga alagad. Tapos pinaalala ng Panginoon, hindi niyo ba na paano dumami ang tinapay? Hindi ko lang matandaan kung anong verse yun. Siguro familiar kayo. Inaano niya yung mga alagad, pinapaalala niya na para bang lumiit yung faith nila, na nagtatalo-talo sila kasi wala rin silang dalang tinapay. Akala nila walang dalang tinapay. Para sinasabi ni Jesus, kailan lang nakita niyo kung paano nag-multiply ang tinapay at binatira pa. That's the miracle. Ito, ganun din. Pero parang walang nabanggit si Joshua para ipaalala. But anyway, mga kapatid, no? Minsan, no, nangyayari ito talaga, no, for some leaders, no, maliwanag naman yung sinabi ng Lord. Sa oras na ito, kinabukasan, i-deliver yung mga taong yung patay. Pero ang tinignan ni Joshua, yung strength nila. Sabi ni Joshua sa verse 17, malaking bayan kayo at may dakilang kapangyarihan. Hinahanap ko yung, where is the Lord? Nasaan si Lord dito? Samantalang si Moses, ipinasa yung faith kay Joshua. Si Joshua, dapat yung faith ni Joshua, ipasa na dito sa mga leaders ng tribes. Dapat ipasa niya na yung kung ano yung ginawa ni Lord sa kanya, kung tulad ng ginawa ni Lord kay Moses, kung ano ginawa ni Lord kay Joshua, dapat ipasa niya na sa mga ito kung paano rin kikilos ang Diyos sa mga tribes leader. Wala. Bagamat, sabi ni Joshua, papapalayas mo ang mga Kananeyo, kaya lang, yun nga lang, may karwaing bakal. At bagamat sila'y malalakas, para bang nanakot pa si Joshua. Pero sabi, mapapalayas. I think, parang ayaw na ni Joshua eh. Actually, sa chapter, pa lang, pinahinto na siya ng Panginoon. Partihin mo na yung chapter 13, matanda ka na, sabi nga na, tanda na, pinahinto na siya. Kaya ibigay mo na yung mga mana nila. So, huminto na po siya. But si Caleb, lumalaban po. Kailan lang pinag-aralan natin si Caleb. Lumaban po siya. But in Book of Judges, mga kapatid, meron naman lalaban. Magkakampihan sino ba yung magkapatid? Si Judah at saka si Simeon,
mga magkakapatid magsasama-sama para magpalakas. Yun ang sinasabi rin ni Joshua dito. Malaking bayan kayo. Binanggit ko na nga kanina, ilan yung 20 years old na lalaking binilang sa Manasseh tsaka kay Ephraim. 32,000 tsaka 56 pa. But anyway, mga kapatid, no, ano lang natin, parang ah yung encouragement, no? Bagamat andun yung encouragement ni Joshua, kaya niyo yan, labanan niyo yan, but wala akong nakitang na itaas ang Lord dito sa parting ito, mga kapatid. So malaking bayan sila, dakilang kapangyarihan, binang sa verse 18. Bagamat sabi para may kondisyon, para may threat si Joshua na malaki man kayo pero parang may karwahing kalaban at malalakas din po sila, mga kapatid. So, ilang beses, ito rin hinahanap ko, ilang beses binanggit ba ni ni Lord kay Joshua na binabanggit din ni Lord kay Moses. Ang sinasabi ni Lord, be strong, be courageous, and not be afraid. Do not be afraid. Kay Joshua, binanggit 3 to 4 times. But this time, parang wala akong makitang binanggit. So, hindi niya naipasa. But anyway, tinignan ni Joshua yung physical capabilities ng mga ni Manasseh at ni Ephraim. Umaasa ang mga anak ni Joseph, natutulungan sila ni Joshua, pero hindi na po ito magagawa. So, mga kapatid, sa oras nito, no, yun lang naman ang sa akin, parang meron akong konting comment na hindi nabanggit ang Panginoon. So, sa mga sitwasyon din po natin, mga kapatid, no, tandaan po natin, huwag natin kalilimutan na every time na merong ganitong problem, issue na kailangan i-fix, ayusin, tandaan natin, mga kapatid. Number 1 is kay Lord pa tayo lalapit. Kay Lord tayo pupunta, kay Lord tayo hihingi ng tulong. Kung meron mang wala namang ito ay parang ko lang, personal comment ko lang na parang may pagkukulang si Joshua dito sa pagkakataong ito na i-encourage niya yung mga anak ni Manasseh at ni Ephraim na pumunta kay Lord. Ipaalala, i-flashback yung mga ginawa ni Lord, kung ano ginawa ni Lord doon sa mga nangyari sa Joshua chapter 11, kung paano yung mga chariots ay winasak, sinunog nila. So, dapat makita nila yung mga past history ng miracle ni Lord para magkaroon sila na tinatawag na ma-encourage silang lumaban, mga kapatid. So, kinakatakutan po ng mga Israelita po ang chariots. Kinakatakutan po ng mga Israelita po yung mga kabayo na merong mga sundalo kabayo, nakakabayo. Kasi po, wala pong gano'n ng mga Israelita. Hindi po. Kaya nga, ayaw ni Lord na doon sa chapter 11 ng Joshua, ayaw ni Lord na sakyan nila yung kabayo. Sabi ni Lord, pilayan niya yung kabayo. Sunugin niya yung chariots. Ayaw ni Lord ipagamit yon para magkaroon sila ng advantage sa ibang kalaban. Gusto ni Lord lagi, yung bang lumalaban sila by walk lang, kung ano lang meron. Ayaw ni Lord na maging malakas po sila sa weapons. Kasi gusto ni Lord, mahina sila para ang Diyos ang lagi nilang nilalapitan. Ang Diyos ang lagi nilang hininga ng tulong. So mga kapatid, siguro alam natin, no? Si Joseph, si Joshua, mga warrior po ito. Pero yung mga anak ni Joseph ay may kinatakutan. So ang tanong dito sa church at mga viewers, meron din po ba kayong kinakatakutan? Minsan may mga ganon para bang pag nakita ka na natutulala ka na, natatakot ka na. Nakita mo lang yung parang sa kanila, yung chariots, nakakatakot na sa kanila. Ako po, kanina nakita namin yung sa airport po, nakita namin yung presyo doon. Mas grabe yung presyo nung gasolina. Crudo. Ang crudo po doon ay 122 per liter. Yung petrol, 122. Sabi ko sa misis ko, nabubuhay ba tayo sa year 2030 o year 20
2040, para bang future pa ho yung presyo, nakakalula. Sa akin po, inaamin ko, nagkakaroon ako ng konting fear. Inaamin ko po 'yan, hindi ko po maitatago na parang, anong nangyayari, sobrang taas. 'Pag nakikita mo na ta's mababalitaan mo, tataas na naman, next week tataas na naman, medyo puwede tayong matakot, 'no? Pero mga kapatid, 'no, marami na pong napagdaanan tayo or individually, may napagdaanan na po tayong mabibigat na pagsubok na higit pa dito. Marami na rin po tayong chariots na kinatakutan, pero sino ba ang gumawa nun? Ang Lord ang pumilay sa mga kabayo, pumatay sa mga tao. Bagamat andun yung katulong ng Lord, mga Israelita, pero napakarami po yung kalaban niya sa Joshua chapter 11. Hindi po talaga ano yun, but si Lord. Actually, pag pinag-aralan po natin yon, nasa 40,000 lang ang ginamit ni Joshua, mga elite forces. 40,000. Hindi naman nagamit lahat yung 600, 1,000 na ano. Yung mga elite forces lang talaga. So tayo man, mga kapatid, meron din po tayong chariots spiritually na kinakatakutan. Meron din tayong karwahing bakal na very high-tech and high-end na kalaban na para bang anytime pwede tayong puksain. No? Meron ba tayong kinakatakutan? Mga evil, mga sakit, war, yung pagtaas ng mga presyo ng bilihin, ng mga gasolina. Meron ba tayong kinakatakutan na parang spiritually speaking, chariots of a problem, relationship, spiritual sufferings? Ito pa yung mga larawan ng chariots, mga kapatid. So we have three life principle, no, mga kapatid, na how to apply trust, yung pagtitiwala over fear. Paano natin ito mapagtitiwalaan, yung tiwala o yung mapapagwagian yung tiwala sa Diyos, pananampalataya sa Diyos against yung fear. Dalawa po talagang, or faith versus fear. Yan po yun So number 1, do not be afraid. The Lord is with you. Ito yung mga larawan ng chariots The Lord is with you. Mga kalaban ng chariots, picture yan ng kalaban na very strong, but mga giant yan, but the Lord is with you. Tandaan po natin. Do not be afraid. Deuteronomy 20 verse 1, sabi dito, kapag ikaw ay hahayo upang makidigma laban sa iyong mga kaaway, at makikita ka ng mga kabayo, mga karwahe, at ng isang hukbong mas malaki kaysa sa iyo, huwag kang matatakot sa kanila, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay kasama mo. Importante po ito Kasama mo na sa siyang naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto. Tandaan po natin, mga kapatid, kung tayo ay nasa Diyos at ang salita ng Diyos ay nasa atin, kasama mo ang Diyos. So kung kasama natin ang Diyos, huwag tayong matakot, mga kapatid. And then number 2, excuse me po. Number 2, remember the name of God over the strength of men. Tandaan natin na higit ang kapangyarihan ng Diyos kaysa mga spiritual chariots na ito, mga kapatid. Sabi sa awit 20 or New King James po, some trust in chariots and some in horses, but we will remember the name of the Lord our God. Verse 8, they have bowed down and fallen, but we have risen and stand upright. Praise God. And then number 3, na paano natin may apply to? Trust in God rather than the power of men. Lagi naman ng kalaban natin, ang kalaban ay tao lang din or kaya yung mga ginagamit ng evil spirit. Isaiah 31 verse 1, kahabag-habag sila na sa Ehipto ay lumulusong upang humingi ng tulong at umaasa sa mga kabayo na nagtitiwala sa mga karwahe sapagkat marami sila at sa mga kabayo sapagkat napakalakas nila. Ngunit, sabi rito, hindi sila nagtitiwala sa banal ng Israel o sumasangguni man sa Panginoon. So, dapat magtiwala tayo sa Diyos kaysa doon sa mga makapangyarihan pa. Tanda natin,
Sa Isaiah po kasi nag-aalisan yung mga Israelita. Alam nila na ipapasakop sila ng Panginoon for 70 years. Yung iba tumatakas, ayaw nila magpasakop. Pupunta sila sa Ehipto. Ayaw ni Lord yon. Alam ni Lord yon. Ganun pa man, mga kapatid, hindi kasi sila nagtitiwala sa Diyos. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, sa panahon ngayon, nasa crisis po tayo. So talagang hindi natin maiwasan na madamay tayo sa mga pangyayari. Pero dapat patuloy tayong magtiwala. Ako po, inaamin ko na syempre hindi naman ako inosente sa mga nangyayari sa paligid. So, ang dalangin ko lang sa Panginoon ay magtiwala talaga sa Kanya. Turuan niya akong mag-increase ang tiwala ko sa Kanya. At patuloy na maging maligaya at masaya sa Panginoon. Gusto ko lang basahin ito na ito po encouragement to ni Pablo sa atin. Sabi dito, no, mga kapatid, sa Filipos chapter 4, verse 4 hanggang 7. Sabi dito, magalak kayong lagi sa Panginoon. Muli kong sasabihin, magalak kayo. Malaman nawa ng lahat ng mga ito, verse 5 yon, ang malaman nawa ng lahat ng mga ito ang inyong kahinahunan, ang Panginoon ay malapit na. Verse 6, huwag kayo mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay. Sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagpapasalamat, ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. So tayo in-encourage ng Panginoon through Paul. Dalhin natin ang ating usapin, ang puso natin, ang takot natin, ang anxiety natin, dalhin natin sa Panginoon. Ipaalam natin ating kahilingan sa Diyos. And then verse 7, at ang kapayapaan o kaya yung peace ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip. Ito ang problema natin minsan. Pag-iisip natin minsan, lumalaktaw na ito sa kapayapaan ng Diyos. Pero ang sukatan po ng Diyos sa pamamagitan ng revelation ni Pablo, ang isip natin ay hindi kaya maabot yung kapayapaan ng Diyos. Hindi niya kayang abutin yun. Pero ang problema, lumalagpas po yung alalahanin natin doon sa kapayapaan ng Diyos. Doon tayo nagkakaroon ng problema. Kaya sabi rito, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip, ang mag-iingat sa inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Kaya kapatid, patuloy tayong magtiwala, mga kapatid. Read the Bible and pray. Pray, pray, pray. Lumuhod tayo sa Panginoon, magpakumbaba tayo sa Panginoon. Walang ibang tutulong sa atin kundi Panginoon din. Itong binabanggit ko, no? Remember the name of God over the strength of men. Trust in God rather than the power of men. Puro tao po ang nagiging cause ng problema natin. Yung gera sa US-Iran, mga tao po ito. Yung mga na-involved at mga businessmen na may control ng gasolina at krudo, mga tao lang din ito. So ano man ang kakayahan nila na kayang kumontrol sa mga nangyayari, tandaan po natin, God's power is higher than and powerful than their powers. Ano man ang kanilang kapangyarihan, hindi hihigit yan sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya kung tayo magpatuloy na luluhod, mananalangin sa Panginoon, hingin natin ang mga paalam natin sa Kanya, kahilingan natin. Tandaan po natin, may pangako ang Diyos. Lahat ng pangako niya, sabi ni Pablo, yes kung yes. Wala pong hindi. Basta ang pangako niya, itutuparin niya through Jesus. Yes. Let's pray. Panginoon, salamat po. Kami po ay patuloy na umupuri, nalulugod sa iyong mga preparasyong pinagkalob sa amin. Sa gabing ito, Panginoon, dalangin ko po, Ama, ang complete blessing and healing po sa ginawang operation kay Brother Nelson kanina sa angiogram, Panginoon. Nawa, Lord, ay yung chest pain niya ay gumaling aming Diyos. Sabi nga, Lord, 2 weeks po naramdaman niya. Praying din kami, Lord, na guminhawang pakiramdam niya. Ano man yung bumabagabag sa kanya,
Nawa, Lord, let your peace, comfort, Lord, ay mapunta kay Brother Nelson Ferrer. Ako ba, nakakaranas din po ako ng parang konting anxiety, fears, but thank you, Lord, at kino-comfort mo ako sa iyong salita. Sa pamamagitan ng mga gawaing pinagkaloob mo sa akin, tinutulungan ako nitong lagpasan po ang mga hindi ko dapat iniisip at ipinakikita mo ang kapayapaan mo ay higit na mataas na hindi kayang abutin ng pag-iisip ng sino man. Thank you, Lord God, for this blessing. At ganun din po ang bawat isa sa amin sa oras nito sa church at ang mga viewers kung nakakaranas po ng nakakaramdam po ng mga crisis na ito. Aming Diyos, kami dumudulog na sabay-sabay sa iyo. Kami po ay humingi ng tulong sa inyong harapan, aming Diyos. Kaawaan niyo po ang aming bayan. Kaawaan niyo po at magkaroon po ng maayos na usapan din po at magpakumbaba po ang mga leaders ng mga naglalaban-laban na ito, Lord. US, Israel, Iran, and some other Arab countries po na involved na po. Nawa po, wag na pong lumala ang sitwasyon. O Diyos Ama, kayo na pong bahala aming Diyos. Hindi namin kayang saklawan ng lahat. Only prayers, Lord, ang kaming magagawa, Panginoon. Dalangin din namin, Lord, at kami nagpapasalamat, nakaalis na rin yung kapatid ko. Dalangin ko po ang kaligtasan ng kanyang biyahe patungo sa kanyang hanap buhay, si Benj. Purihin ka at Ama at maraming salamat po at i-bless niyo po, Lord, ang bawat kapatid na nanonood. Patuloy po ingatan kung sila man nakakaranas ng anxiety, depression, sufferings. Diyos Ama, kahilingan po ng Jesus Said Ministry Church para sa kanila ay kapayapaan, ng kaisipan at puso at comfort sa na kaya mo ibigay, Panginoon, and healing. Maraming po salamat, Panginoon. Meron pa kayo. Lord, we lift up to you, Lord, si Rochelle, naramdaman niya sa balakang niya, Panginoon. We praise you and honor your name, and we ask your mercy, healing para sa kanya, aming Diyos. Maraming salamat, Ama. Si Mami rin, Lord, at hindi si Nanay, patuloy mo i-bless po, Ama. Ang mga elders po namin. Maraming pong salamat, Ama. Tinatas namin. In the name of Jesus, we pray. Amen. God bless you all po, mga kapatid, sa Panginoon. Salamat po sa pag-view. Please share na lang po ninyo. Okay po yung bless. Pakishare sa mga kaibigan, FB page, FB friends po ninyo, mga kamag-anak. God bless you all po.